Tahimik na nakaupo si Christine de la Vega sa pinakadulong bahagi ng silid-aralan. Habang abala ang lahat sa kanilang mga kwento at tawanan, siya na may nakatuon lamang sa pagsusulat ng notes. Palaging ganoon ang eksena. Hindi siya bahagi ng barkada. Hindi siya napapansin maliban na lamang kung may panlalait na gagawin ng ilan sa kanyang mga kaklase. "Uy, si Baboy oh! Baka maubusan na naman tayo ng pagkain sa kantin pag nauna siya." Sigaw ng isa, sabay tawanan ng ilan. Hindi na bago kay Christine ang ganoong biro. Masakit, oo. Pero natuto na siyang kimkimin na lamang at gawing lakas ang sakit. Alam niyang hindi siya maganda sa paningin ng iba. Mataba, bilugan ng katawan, at hindi gaya ng mga kaklase niyang payat, sosyal, at laging nakabihis ng uso. Ngunit may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang kanyang talino. Lagi siyang nangunguna sa klase. Palaging nasa honor list, at yun na lamang ang nagsisilbing sandata niya laban sa mga panlalait. Sa kabilang dako ng silid, naroon si Melody Ramirez, ang numero 1 nanunokso kay Christine. Payat, maputi, at ubod ng ganda sa paningin ng karamihan. Ngunit ubod rin ng yabang at sama ng ugali. Mahilig siyang pumuna ng kapintasan ng iba upang maitaas ang kanyang sarili. At sa tuwing nakikita niyang nalulumbay si Christine, mas lalo siyang natutuwa. "Christine, baka masira yung upuan na. Ang bigat mo kasi." Bulong ni Melody, pero sinadya niyang marinig ng iba. Nagtawanan naman ang buong klase. Napayuko si Christine at pinilit na ngumiti. Bagamat ramdam na ramdam ang kirot sa kanyang dibdib. Pero kahit ganoon, may isang tao siyang tinitingala at lihim na iniidolo. Ito ay walang iba kung hindi si Brian Cruz, ang gwapo at sikat na varsity player ng kanilang paaralan. Mabait ito sa lahat, palakaibigan, at halos lahat ng babae ay may gusto sa kanya. Kabilang na nga roon si Christine. Hindi nga lang siya naglalakas ng loob na ipakita ang kanyang damdamin dahil alam niyang imposibleng magugustuhan siya ng isang tulad ni Brian. Isang araw, habang nakaupo sa library, hindi niya inaasahan na lalapit si Brian sa kanya. "Pwede bang makisabay? Hirap ako sa lesson sa math. Baka pwede mo naman akong turuan." Magiliw na sabi ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Christine. Hindi makapaniwala na kinakausap siya ng kanyang matagal ng crush. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang ligaya na para bang may liwanag na bumalot sa kanyang mundo. Hindi niya alam, sa hindi kalayuan, nakasilip si Melody at ilan nitong mga barkada. Palihim na nagtatawanan. "Simula na ng pustahan," bulong ni Melody, sabay kindat kay Brian. Habang nakikipag-usap si Christine, dama niya ang kabog ng kanyang puso. Hindi niya namamalaya na ang ngiti at tingin ng binatang matagal na niyang hinahangaan ay puno pala ng kasinungalingan. Sa araw na yon, unang beses niyang nadama ang pag-asa na baka nga may taong handang tumanggap sa kanya kahit anong itsura niya. Pero ang hindi niya alam, na sa likod ng lahat ay merong isang malupit na laro na sisira sa kanyang puso at magbubukas ng isang bagong laban sa kanyang buhay. Sa likod ng mga ngiting ipinapakita ni Brian kay Christine, merong nakatagong lihim na hindi niya kailanman iisiping mangyayari. Bago pa man siya lapitan ng binata sa library, isang plano na ang nabuo sa isip ng barkada ni Brian at ni Melody. "Ano Brian, game ka na ba? Pustahan tayo. Pahibigin mo si Christine. At kung mahulog siya sa'yo, panalo ka. Pero kung hindi, talo ka. At ititreat mo kami." Sabi ni Marco, isa sa mga barkada nilang mahilig mang-asar. Napatingin si Brian kay Melody na noon ay nakangisi.
Sige na, para naman matigil na ang ilusyon niya. Hindi ba obvious na patay yun sa'yo? Dagdag pa ni Melody. Sa una, nagdadalawang isip si Brian. Hindi siya masamang tao. Ngunit dala ng barkada at kahiyang baka siya ay mapagtawanan kapag tumanggi, pumayag na lamang rin siya. Okay, fine. Pero make sure secret lang to. Sagot niya habang nakangiti. Ngunit may kaba sa kanyang dibdib. At mula noon, nagsimula na ang kanilang palabas. Tuwing may klase, sadyang hahanapin ni Brian ang pagkakataon para makausap si Christine. Pwede bang ako na lang ang partner mo sa project? Tanong niya minsan. Ikinagulat ito ng dalaga. Sa kantin, inaalok niya ang pagkain niya. Eto, sa'yo na lang tong extrang burger ko. Baka kasi hindi ka pa kumakain . Kahit maliit na bagay, ramdam ni Christine ang atensyong matagal na niyang minimithi. Hindi nakaligtas ang mga ngiting iyon sa kanyang mga mata. Ang mga ngiting akala niya ay puno ng sinseridad. Unti-unti, bumukas ang puso niya. At sa unang pagkakataon, naniwala siyang baka totoo ang pag-ibig. Samantala, sa bawat pagkakataong nakikita ni Melody si Christine na masaya, lalo siyang naiinis. Nakakatawa, nagmumukha siyang tanga sa ginagawa niya. Hindi ba niya alam? Niloloko lang siya. Bulong niya sa mga kaklase habang nagtatawanan ng mga ito. Dumating ang isang gabi. Habang naglalakad pa uwi si Christine, sinamahan siya ni Brian. Alam mo, Christine, hindi kagaya ng iniisip ng iba. Ang talino mo at napakabait mo pa. Swerte kung sino man ang mapapa sa'yo. Wika ni Brian. Napaluha si Christine. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang mga salitang iyon na matagal na niyang inaasam-asam. Ngunit sa kabilang kalye, naroroon sina Melody at Marco. Palihim na nakamasid at tumatawa. Lagot, mahulog na talaga si Mataba, ani Melody, na para bang sabik na sabik sa magiging katapusan ng palabas. Habang tumatagal, lalo lamang napapalapit si Christine kay Brian. Hindi niya iniisip na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang laro. Isang laro na binuo ng mga taong walang puso, na para sa kanila, aliwan lamang ang kanyang damdamin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nadadala ng kasinungalingan. Habang ang buong klase ay nagmamasid at nag-aabang ng resulta ng pustahan, si Christine naman ay lumulutang sa isang ilusyon. Ilusyon ng kanyang unang pag-ibig. Wala siyang kaalam-alam na ang pag-ibig na inaakala niyang magdadala ng kaligayahan sa kanyang buhay ay siya rin palang magdudulot ng pinakamalalim na sugat na hindi niya malilimutan habang buhay. Mainit ang hapon at tila walang kasingse si Christine habang kasama si Brian sa kantin. Nagkekwentuhan sila patungkol sa mga pangarap. At bagamat madalas si Christine lamang ang nagsasalita, dama niya ang atensyon ni Brian. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam niya ay siya ang pinakamaswerte sa lahat. Ngunit sa likod ng masasayang sandaling iyon, may unti-unting nabobuo ring pagdududa. Minsan kasi, nahuhuli niya si Melody at ang mga barkadang nagtatawanan tuwing lumalapit si Brian sa kanya. Pinipilit niyang hindi isipin. Iniisip na baka chismis lamang o simpleng paninibugho ng iba. Isang araw, habang naghihintay siya sa library, nagpasya siyang pumunta sa likod ng gym dahil narinig niyang naroon si Brian kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya nagpakita kaagad, bagkos ay nakinig muna siya ng kanilang usapan. Tol, ayos ang dali mong napaikot si Christine. Halos patay na yun sa'yo, ani Marco, habang humagalpak sa tawa. Konting effort na lang. Basta kapag tuluyan na siyang nahulog panalo na ako sa pustahan natin Sagot ni Brian na may halong pagmamalaki. Nanlamig si Christine. Parang biglang bumigat ang kanyang katawan.
at humigpit ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig, lahat ng magagandang alaala, lahat ng matatamis na salita, lahat ng ngiting nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay pawang kasinungalingan lang pala. Ano ba talagang nakita ni Brian doon? Ang taba-taba, parang baboy. Kung hindi lang dahil sa pustahan, hindi niya papansinin yon. Singit ni Melody, sabay malakas na tawa. Parang sinaksak si Christine ng paulit-ulit sa kanyang puso. Ang taong matagal na niyang iniidolo, pinagkakatiwalaan, at lihim na minamahal, ay siya palang magiging sanhi ng pinakamasakit na panghihiya sa kanyang buhay. Hindi niya na kinaya. Mabilis siyang tumakbo papalayo. Ngunit hindi niya naiwasang mapansin ng isa sa mga barkada. "Uy, parang narinig niya tayo," bulong nito. Ngunit sa halip na pigilan, lalo pang nagtawanan ng grupo. Sa pag-uwi, walang tigil ang kanyang luha. Pagpasok sa bahay, pilit niyang ikinubli sa kanyang mga magulang ang sakit. Ngunit sa kanyang kwarto, doon siya tuluyang bumigay. Bakit ako? Ano bang kasalanan ko sa kanila? Dahil ba mataba ako? Dahil ba hindi ako maganda? Paulit-ulit niyang tanong sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, hindi na bumalik si Christine sa dating sigla. Oo, pumapasok pa rin siya at ginagawa pa rin niya ang kanyang mga proyekto. Ngunit ang mga mata niya ay laging puno ng lungkot. Alam niyang tapos na ang ilusyon. Ngunit hindi pa tapos ang sugat na iniwan nito. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang tumatak sa kanyang isipan. Hindi ako mananatiling ganito. Hindi ko hayaang manatili akong talunan. Balang araw, ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. At doon nagsimulang mabuo ang apoy ng kanyang pangarap. Isang apoy na nahuhubog sa kanyang kinabukasan at magiging sandata laban sa mga taong minsang nagpasakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng graduation sa high school, hindi na nag-atubili pa si Christine na humiling sa kanyang mga magulang. Ma, Pa, gusto ko po sana na sa Maynila po ako mag-aral. Gusto kong magsimula ulit, malayo sa lahat ng alaala rito. Napatingin ang kanyang mga magulang. Ramdam ang bigat ng tinig ng anak. Batid nilang marami siyang tinitiis sa kanilang probinsya. At kung iyon ang paraan para siya makabangon, buong puso nila itong sinuportahan. Dala ang ilang bag at ang bigat ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Nagtungo si Christine sa Maynila. Sa una, mahirap makibagay. Maingay ang lungsod. Puno ng bagong mukha at tila walang lugar para sa isang simpleng dalagang kagaya niya. Ngunit pinanghawakan niya ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Nag-enroll siya sa kursong medisina. Araw-araw, puno ng pagsubok ang kanyang buhay. Mahabang oras ng pag-aaral, mahal na gastusin, at paminsan-minsang pagod na halos gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing naiisip niya ang mga panlalait na tawa ni na Melody at Brian, pati na rin ang mga kaibigan nito, ay lalo siyang tumitibay. Isang gabi, habang nag-aaral sa dormitoryo, napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Malaki pa rin ang kanyang katawan. Mapurol ang mga mata. Tila ba puno ng sakit. Doon na nga siya nakapagpasya. Hindi lang utak ko ang dapat kong pagandahin. Dapat alagaan ko rin ang sarili ko. Sinimulan niya ang pagbabago. Una, naglakad-lakad siya tuwing umaga hanggang sa naging jogging. At unti-unti, tinanggal na niya ang labis na pagkain ng matatamis at fast food. Pinalitan ng gulay, prutas, at sapat na tubig. Mahirap sa simula, oo. Lalo na't madalas siyang tuksuhin ng mga kadorm niya kapag siya ay nagdadayat. Ngunit hindi na siya nagpatinag doon. Lumipas ang mga buwan. Napansin niyang
Unti-unti nang nagbabago ang kanyang katawan. Bumaba na rin ang kanyang timbang. Lumalakas siya. At higit sa lahat, tumataas ang kanyang kumpiyansa. Hindi pa siya ganap na maganda at sexy sa paningin ng iba. Ngunit nakikita na niya ang sariling masaya sa salamin. Bukod pa rito, nakatagpo siya ng mga kaibigan sa universidad. Sina Hana at Jonas. 2 kaklase na hindi tumitingin sa itsura, kung hindi sa kabutihan ng tao. Sila ang madalas niyang kasama sa library. At sa tuwing napapagod siya, sila rin ang pumapalakpak sa kanya. Kaya mo yan! Bahalang araw, magiging doktor ka rin, Christine. At higit sa lahat, ay magiging masaya ka. Sabi ng kanyang mga kaibigan. Minsan, naiisip pa rin niya ang nakaraan. Pero imbis na masaktan, ginagamit niya itong gasolina para lalo pang magsumikap. Ang mga pangotya noon ay naging paalala na hindi siya pwedeng manatiling talunan. Pagkaraan ng ilang taon, nakapasa siya sa board exam. Ganap na nga siyang cosmetic doctor. Isang propesyon na nagbigay sa kanya ng hindi lamang tagumpay, kung hindi pagkakataong tulungan ng ibang tao na magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Habang nakatayo siya sa harap ng klinik na sarili niyang itinayo, hindi niya maiwasang mapaluha. Naaalala niya ang dating Christine, yung matabang dalaga na laging pinagtatawanan. Ngayon, siya na ang Christine na kayang ipagmalaki ang sarili. At sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang ideya. Oras na para harapin ang nakaraan. Lumipas ang ilang taon, at para bang ibang tao na si Christine. Mula sa pagiging tahimik at laging binubuli, ngayon isa na siyang kilalang cosmetic doctor sa Maynila. Hindi lamang siya pumayat at nagkaroon ng ideal na katawan. Natutunan rin niyang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang kutis ay napakakinis na. Ang mga mata niya ay kumikislap, at ang dating lungkot sa kanyang ngiti ay napalitan ng tiwala sa sarili. Napakaganda na ni Christine ngayon. Marami nang humahanga sa kanya. Mga pasyente niya mismo ang nagiging saksi sa kanyang husay at malasakit. Hindi lamang siya tumutulong na magpaganda, kung hindi tinuturuan rin niya ang mga tao na mahalin ang kanilang sarili. Hindi panlabas na anyo ang tunay na sukatan ng tao. Madalas niyang paalala. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang pinantay ng kanyang nakaraan ang bawat salitang iyon. At sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang isang ideya ng paghiganti. Hindi sa paraan na mapanakit, kung hindi sa paraang mas masakit pa. Ito ay ang iparamdam sa kanila na ang taong minsan nilang hinamak, ngayon ay mas mataas at mas patagumpay kaysa sa kanila. Muling bumalik si Christine sa kanilang probinsya matapos ang ilang taon sa Maynila. Sa kanyang pag-uwi, ibang-iba na siya. Hindi na ang dating matabang dalaga na madalas na pagtawanan, kung hindi isang babaeng puno ng kumpiyansa, matikas ang tindig, at dala-dala ang karangalan ng pagiging isang ganap na cosmetic doctor. Ang bawat hakbang niya sa lumang kalsada ay tila simbolo ng kanyang pagbabalik. Hindi para magpasikat, kung hindi para ipakita na hindi siya natalo ng kahapon. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang barangay plaza, napansin niyang maraming lumilingon sa kanya. May mga hindi kaagad nakapansin na siya ay si Christine. Ang ilan na may bulong ng bulong, halos hindi makapaniwala sa kanyang malaking pagbabago. Ngunit higit sa lahat, hindi niya inaasahan na makakasalubong kaagad si Melody, ang dating pangunahing nang bubuli sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Natigilan si Melody. Hawak-hawak ang cellphone na tila gusto pang mag-selfie. Ikaw ba talaga si Christine? Ang taba-taba mo dati ah. Pero ngayon, grabe, parang artista ka na. Napangiti si Christine, ngunit hindi yon ngiti ng pagkukunwari. Kung hindi ng isang taong matagal nang nakalaya sa sugat ng nakaraan.
Oo, ako nga. Salamat sa pagpapaalala ng dati Melody ha. Pero hindi na ako ang dating Christine na pinagtatawanan ninyo. Hindi nakasagot si Melody. Kita sa mukha nito ang pagkailang, lalo na't maraming tao sa paligid ang nakikinig. Ang ilan sa kanila'y tila natutuwa na nakita nila ang pagbabalik ni Christine sa ganitong anyo. Isang anyong imposibleng insultuhin. Ngunit hindi rito nagtapos ang lahat. Dumating si Brian, ang lalaking minsang nagpanggap na nagmahal sa kanya. Ngunit sa huli nilabas ang malupit na katotohanang siya ay pinagpustahan lamang. Halatang nagulat rin siya nang makita si Christine. Ang dating kumpiyansa sa sarili ay biglang napalitan ng pagkabigla at hiya. Christine? Mahina niyang sambit. Hindi ko akalaing Na makakabangon ako? Mabilis na putol ni Christine. Tuwid ang tingin sa kanya. Na magiging mas maganda at mas matagumpay pa kaysa sa mga taong minsang nagpahiya sa akin? Oo, Brian. Hindi mo akalain. Kasi mali ang paniniwala mo noon na ang halaga ng isang tao ay nakabatay lamang sa itsura. Tahimik ang paligid. Walang nakapagsalita. Maging si Melody na kanina pang ngiting-ngiti. Ramdam ni Christine ang panginginig ng dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa bigat ng damdaming matagal niyang ikinubli. At ngayon, sa wakas, ay nailabas na niya. Hindi ko ito ginagawa para ipamukha sa inyo ang lahat. Dagdag niya. Malumanay na ang tono. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Para sa mga panahong iniyakan ko ang bawat insulto ninyo. Para sa gabing nagtatanong ako kung bakit ako ipinanganak na ganito. At para patunayan sa sarili ko na ang tunay na ganda at tunay na halaga ay galing sa tibay ng loob. Nanatiling tahimik si Brian, nakatungo, habang si Melody na may hindi makatingin ng diretso, para bang sa unang pagkakataon. Doon lamang sila nakaramdam ng hiya. At yun mismo ang sandaling pinakahihintay niya. Ang makaharap ang kanyang nakaraan, hindi bilang biktima, kung hindi bilang nagwagi. Lumipas ang ilang linggo mula nang magbalik si Christine sa kanilang probinsya. Unti-unti nang kumalat ang balita patungkol sa kanya. Ang dating matabang dalagang laging binubuli, ngayon ay isa ng respetadong cosmetic doctor na may sariling klinika sa Maynila. Lalong lumaki ang paghanga ng mga tao nang malaman nilang libre siyang nagbibigay ng konsultasyon sa mga kabataang may insecurities patungkol sa kanilang sarili. Sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ni Christine ang sugat ng nakaraan. Hindi para ipamukha, kung hindi para magsilbing aral. At tumating ang pagkakataong iyon nang lumapit mismo si Melody sa kanyang klinika. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit bakas ang pag-aalala sa mukha. Christine, mahina ang tinig niya. Pwede pa kitang makausap? Sana matulungan mo ako. Nagulat si Christine, ngunit pinapasok pa rin siya. Habang nag-uusap sila, inamin ni Melody na dumaranas siya ngayon ng depresyon dahil sa mababang kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng pagiging maganda't payat, hindi siya masaya. Siguro kasi masyado akong masama noon. Hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Halos umiyak na sabi ni Melody. Tinitigan siya ni Christine at sa halip na pangungutya, awa ang naramdaman niya. Melody, noon, pinaniwala mo ako na walang halaga ang tao kung hindi maganda ang katawan. Pero kita mo, kahit gaano ka kaganda, kung ang puso at isip mo ay hindi payapa, wala ring saysay. Kung gusto mong magsimula ulit, magsimula ka sa loob, hindi sa labas. Tumango si Melody. Halos hindi makatingin. Doon niya naunawaan na ang tunay na paghiganti ni Christine ay hindi sa pagpapakita ng ganda o kayamanan, kung hindi sa pagpapakita ng lakas at kabutihan, na iyon ay wala sa kanya. Samantala, ibang eksena naman ang naghintay kay Brian.
Lumapit rin ito kay Christine. Dala ang isang bouquet ng bulaklak. Christine, bungad niya. Alam kong wala na akong karapatan. Pero sana, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na alam kung papaanong babawi. Pero handa akong subukan. Totoo na ngayon ang nararamdaman ko. Napangiti si Christine. Ngunit hindi ito ngiti ng pag-ibig. Kung hindi ng isang taong tuluyang nakalaya. Brian, minsan na kitang minahal, pero sinaktan mo ako nang hindi mo alam ang halaga ko. At ngayon, nang makita mong may halaga na ako, babalik ka. Hindi ganoon ang pagmamahal, Brian. Ang totoo, hindi ko na kailangan ng pagmamahal mo. Natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. At yun ang bagay na hindi mo kailanman naibigay. Halos hindi makasagot si Brian. Sa harap ng maraming tao, ramdam niya ang kahihiyan. Ngunit iyon ang hustisyang matagal nang hinihintay ni Christine. Hustisyang hindi kailangan ng sigaw o galit, kung hindi ng matatag na pagtindig sa sarili. Sa huli, umalis si Brian, dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Si Melody na may nagpasalamat at nagsimulang magbago. At si Christine, na natiling matatag, handang gamitin ang kanyang tagumpay para magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang kanyang paghiganti ay natapos hindi sa pagkawasak ng kanyang mga kaaway, kung hindi sa pagpapakita na walang makakatalo sa taong marunong bumangon, magpatawad at magmahal sa sarili. Mula sa isang dalagang laging binabansagan at pinagtatawanan, naging huwaran si Christine de la Vega ng katatagan at tagumpay. Ang lahat ng sakit na naranasan niya noon ay naging pundasyon upang patunayan na hindi kailanman dapat sukatin ang halaga ng tao batay sa kanyang itsura. Sa Maynila, patuloy na lumago ang kanyang klinika. Marami siyang natulungan. Mga kabataang minsang nakaranas rin ng pangotya, mga taong nawala ng tiwala sa sarili, at maging ang mga dating kaaway na ngayon ay natuto ng magpakumbaba. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon, hindi lamang sa kanilang probinsya, kung hindi maging sa mga taong nakakarinig ng kanyang pangalan. Si Melody na minsang umalipos na sa kanya, ay nagsimulang sumailalim sa counseling at unti-unting tinanggap ang kanyang pagkakamali. Natutunan niyang ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa payat o magandang katawan, kung hindi sa kabutihan ng loob at respeto sa kapwa. Si Brian naman na minsang naglaro ng kanyang damdamin ay naiwan na may daladalang bigat ng pagsisisi. Sa bawat pagtingin niya kay Christine mula sa malayo, batid niyang ang pagkakataong minsan ay nasa kanyang kamay ay tuluyan nang naglaho, at yun ang kanyang tunay na kaparusahan. Samantala, si Christine ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nagpakulong sa kanyang nakaraan, bagkus iginawa niyang inspirasyon ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang kanyang paghiganti ay hindi upang sirain ang kanyang mga dating kaaway, kung hindi upang ipakita na kaya niyang umangat at maging mas mabuting tao. Sa kanyang mga pananalita sa isang seminar kung saan siya inimbitahan bilang guest, malinaw ang kanyang mensahe. Ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa salamin. Nakikita ito sa tibay ng loob, sa pagrespeto sa sarili, at sa kakayahang bumangon kahit ilang ulit tayong ibagsak ng iba. Kung minsan, ang mga sugat ng kahapon ang siyang nagiging daan para masilayan natin ang tunay na liwanag ng bukas. At doon nga natapos ang kwento ng isang dalagang minsang pinagtawanan. Ngunit ngayon tinitingala, hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kung hindi dahil sa kanyang puso at paninindigan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang huwag manghusga batay lamang sa panlabas na anyo, sapagkat hindi natin alam ang kinabukasan ng isang tao. Isa pa, ang tunay na kagandahan
ay nakikita sa kabutihan ng loob at respeto sa sarili. At ang panghuli, ang paghiganti na may kabuluhan ay ang pagpapakita na kaya mong magtagumpay sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!